Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Muli po tayo magbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli po kami dumudulog sa inyong luklukan ng biyaya, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na samahan niyo po kami sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay malayang kumilos upang kami po ay gabayan, kami ay ihubog, at tulungan kami, Panginoong, maunawaan ang iyong salita. At dalangin namin, Panginoon, na maging kalakasan po namin ang mga salitang aming tatalakayin ngayon, O Diyos. Dalangin po namin na ikaw po ang maluguran sa aming pag-aaral. At tunay nga po ng mga salita mo ang siyang magpapalakas, magpapatibay sa aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, sa ating pong pagpapatuloy, basahin natin ang salita ng Diyos sa verse 1 ng chapter 44. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo isara ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid sakay ng kanilang mga asno. Marahil po sa pagkakataong ito ay napupuno ng kagalakan itong magkakapatid. Dahil una, sila ay makakauwi na sa kanilang lugar, sa kanilang tatay. And pangalawa, kasama na nila si Simeon. So, possible po na sila ay nagagalak na makaalis sa lugar kung saan ay naranasan nila yung iba't ibang pangyayari sa buhay. Like for example, yung nakulong si Simeon, and then itinest yung kanilang katapatan sa pamagitan ng pagdala ng kanilang bunsong kapatid. At kumbaga, malamang din, excited din silang makauwi sa kanilang tatay kasi yung kinatatakutan ng tatay nila is hindi nangyari. Sa halip ay makakauwi silang kasama yung kanilang mga kapatid, maging yung favorite son ni Jacob na si Benjamin. Dito rin po sa verses 1 to 3, makikita din po natin yung pinaplano ni Joseph, Kaya nga iniutos niya sa kanyang katiwala na ilagay ang kanyang kopa sa lalagyan, or sa sako na lagay ng grain ng kapatid niyang si Benjamin. At pagkatapos ito ay pinaalis na ni Joseph yung kanyang mga kapatid pabalik sa Kanaan. Verse 4 po, sinasabi dito, hindi pa sila nakalalayo sa lungsod. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga taong iyon at sabihin mo sa kanila, bakit naman kinantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Sa bagay na to, maraming iba't ibang idea, maraming iba't ibang komento na sinasabi nila na ginamit ni Joseph yung kanyang power, yung kanyang posisyon para maghiganti sa kanyang mga kapatid na gumawa ng hindi maganda sa kanya. Pero masasabi po natin na yung ginawa dito ni Joseph ay isang way ng Panginoon, or sabihin natin ginamit si Joseph ng Panginoon para matest yung karakter ng kanyang mga kapatid, para ma-guide sila tungo doon sa totoong pagtalikod or totoong pagsisisi. At mapapansin po natin sa verse 5 na sinabi niya ng katiwala, bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ay iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din niya iyon sa panghuhula. Pwedeng isipin ng bawat isa sa ating mga mananampalataya na, nanghuhula ba si Joseph? Marahil po ay iniisip ng iba na, talaga ba na manghuhula dito si Joseph? Diba? Pero anuman yung
dahilan or yung gamit ng kanilang mga salita noon, hindi po yun yung issue. Sa halip, dito po pinapakita yung halaga o ine-emphasize yung halaga po ng kopa, no? At pinapakita rin dito na pangit yung ginawa nila, no? O pangit yung ginawa nila or mabigat yung paratang, no? ng gobernador na si Joseph. Sabi po sa verse 6, inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa iyan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayunmay, ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng iyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man sa amin ang kopang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Dito po sa statement ng mga kapatid ni Joseph, masyado silang confident or tiwalang-tiwala sila sa isa't isa na walang gagawa ng hindi maganda. Kaya sinasabi talaga nila na kung sino man ang makitaan ng kopang iyan ay dapat mamatay at lahat kami ay magiging alipin. So ganun sila ka-sure na wala silang ginawang ganun or hindi totoo yung paratang sa kanila. Dito po makikita natin na hindi kinagat ng katiwala ni Joseph yung sinabi nilang dapat mamatay yung makikitaan ng kopa. Pero yung suggestion nila na magiging alipin ay kanyang binigyan ng pansin. Sabi po sa verse 11, ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutang ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Dito po makikita natin na yung yung tugon nila dun sa pangyayari ay talagang sobrang pagpapakita ng kalungkutan, no? Subalit bago dun sa actuation nila kung paano nila binaba yung kanilang sako, binuksan yung sako nila, at pinakita, talagang ganun sila ka-sure na wala talaga silang kinuha. Kasi 'di ba pag guilty ang isang tao, gagawa siya ng ibang reason para hindi buksan yung sako niya. Pero dito makikita natin talaga na willing silang buksan yung sako at patunayan na wala sa kanila. But syempre, dahil hindi naman nila alam na kusang inilagay yung kopa na yon sa lagayan ni Benjamin. So syempre, confident sila, talagang malakas yung loob nila na alam nilang walang matatagpuan na kopa dun sa kanilang sako. But then, dahil nga po nangyari na nandoon natagpuan sa sako ni Benjamin yung kopa, kaya makikita po natin dito yung tinding kalungkutan ng bawat isa. Dito po talaga makikita natin na ginagawa ito ni Joseph para matest ano ba yung magiging attitude ng mga kapatid niya kapag nakita nila na si Benjamin ay masasakdal or si Benjamin ay mahahatulan, no? Kasi si Benjamin ay favorite son, kagaya ng naging sitwasyon ni Joseph dati. Kasi 'di ba si Joseph dati favorite son siya, kaya galit na galit sila at kung may mangyayaring masama kay Joseph, matutuwa sila. At dahil nga sa ganun yung pangyayari, sila na rin ang nag-initiate, no? Sila na rin yung nagplano kung papaano mawawala si Joseph sa kanila. But this time, nakita natin kung ano yung naging tugon nila, kung ano yung naramdaman nila nang makita nila na si Benjamin ay mapapahamak sa sitwasyong ito. Kasi nga sa kanya nakita yung kopa. So makikita po natin sa verse 13, pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Dito makikita po talaga natin na kung dati ay iniwan nila si Joseph, para mawala siya dahil siya yung favorite son, This time,
hindi nila iniwan si Benjamin. Kahit na nakita kay Benjamin yung proof, yung nawawalang kopa. Sa halip talagang sinamahan nila si Benjamin. So dito palang nare-reveal na may nagbago sa karakter ng kanyang mga kapatid. Kung matatandaan po natin sa panahon ni Joseph, wala silang pakialam kung masasaktan yung tatay nila sa balitang patay na si Joseph. This time, isa yun sa iniisip nila na masasaktan yung tatay nila kapag hindi nila naiuwi si Benjamin. And dati, doon sa mawala si Joseph, masaktan si Joseph, is wala lang sa kanila yon. Samantala ngayon, nalulungkot sila sa pwedeng sapitin ni Benjamin. Kasi ang sabi po dito, gagawin siyang alipin sa Egypt o ng gobernador. Again, dito po makikita natin, sa binasa natin, yung radical change or yung pagbabago, no? Doon sa mga karakter, sa attitude ng mga kapatid ni Joseph, buhat sa pagiging dating mga kapatid niya, no? At sa mga kapatid niya ngayon. Yan. So, ibig sabihin talaga, yung pamamagitan po ng testing, sa pamamagitan po ng ganitong kabigatan, marireveal kung may nagbago ba o wala. So, sabi po sa 14, na sa bahay pa si Jose nang magbalik si Judah at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, sagot ni Judah. Wala po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipinin na ninyo ngayon. Yan, ang nagsasalita po dito si Judah. Kung matatandaan natin, sino si Judah? Si Judah, ang kapatid ni Joseph na nag-suggest na ibenta si Joseph, no? Si Judah din, siya rin yung kapatid ni Joseph na nagkasala, no? Kasi kumbaga parang hindi siya tumupad sa pangako niya kay Tamar. And at the same time, siya rin ay sumiping kay Tamar kasi akala niya ito ay prostitute. Nag-asawa rin siya ng mga Canaanites. So makikita po natin yung dating buhay ni Judah, no? Bilang isang hindi talaga sumusunod sa nais ng Panginoon. So si Judah bilang kapatid na masasabi nating hindi kabaitan or hindi mabuting kapatid, now gagamitin ng Panginoon bilang isang leader. Yan. Kaya mapapansin natin dito talaga si Judah, instead na pangatwiranan niya na wala kaming ginawang ganito, dito po makikita natin yung pagpapakumbaba niya at pag-amin sa kasalanan. Kaya kung mapapansin po natin, dito yung attitude, yung character na bago, na transform, no? Hindi siya nangatwiran, hindi siya gumawa ng kahit anumang mga bagay, no, para sumbatan or para magbigay ng anumang pangangatwiran, kundi makikita natin dito yung pag-amin at pagtanggap sa parusa. Diba, parang sinasabi niya, okay, sige, kami yung may kasalanan, parusahan niyo kami. At hindi lang yung parusahan yung may kasalanan, kundi even siya, inoffer niya na rin yung sarili niya at ang iba niyang mga kapatid na parusahan na rin. So, mapapansin po natin na hindi nila iniwan ang isa't isa. Unlike nung nangyari kay Joseph dati, na iniwan nila si Joseph at hinayaang mag-suffer, hinayaang malungkot. But this time, makikita natin yung pagbabago na meron silang concern, pagmamalasakit at pagmamahal sa kanilang kapatid kahit pa ito ay favorite ng tatay nila. At dito rin po mapapansin natin binigyang diin ni Joseph ang salitang yun, yung kopa na yun or yung cup na yun ay ginagamit niya sa panghuhula para hindi po mahalata na siya ay isang Hebreo. Kasi nga po yung panghuhula ay ginagamit po or ginagawa yan ng mga Egyptians, no? So dito makikita natin, no, yung grabe yung pag-pretend ni Joseph para hindi mahalata na siya po ay hindi Egypt.
Egyptians rather. Sabi po sa 17, sinabi ni Jose, hindi ko gagawin iyon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Dito po makikita natin, no, nasa kabila ng si Benjamin lang yung tinuturing na may kasalanan, kahit na hindi naman talaga siya yung may kasalanan. Pero makikita po natin dito na guilty pa rin itong sina Judah, kasi alam nila na may ginawa sila sa kanilang kapatid, no, kay Joseph 20 to 22 years ago. So parang sinasabi dito po sa ating binabasa ngayon na hindi sila yung may kasalanan dito sa pangyayari na to. Bakit kailangan maging slave si Benjamin? Actually, pinapalaya na sila, pinapauwi na sila, pero guilty pa rin sila sa mga nangyayari. Ibig sabihin po, yung time, yung haba ng time, hindi po ito ang makakapag linis sa ating kasalanan. No? Walang tagal ng panahon na makakapaglinis sa ating kasalanan or makakatuwid sa ating kasalanan, kundi tanging ang pagbabalik loob, pagpapakumbaba, pag-amin at paghingi ng tawad. Yan lang po ang pwedeng makaayos at makapagbura ng ating kasalanan, no, sa literal po, sa actual na pamumuhay. Subalit sa ating Panginoon, ang tanging makakalinis lang po ng ating kasalanan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. So dito po makikita talaga natin yung imposibleng bagay pwede talagang mangyaring posible sa Panginoon, kasi ganun po siya ka-powerful. Kaya po dito makikita natin, no, sa kabila ng pinapaalis na sina Judah ni Joseph, pinanindigan po talaga ni Judah na mananatili sila sa tabi ni Benjamin. Pagpapatunay po na malaking pagbabago sa puso ng mga kapatid ni Joseph, no? Kasi talagang makita natin dito na kahit na may pagkakataon na silang umalis at kahit may desisyon na yung gobernador, pinanindigan po talaga nila yung desisyong manatili sa kanilang kapatid at hindi nila ito iwanan. Sabi po sa verse 18, lumapit si Judah kay Jose at sinabing, at ang sabi, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang turing sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Inuutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Pinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Dito po sa yugtong ito, makikita natin, no, na umaapila si Judah kay Joseph at matinding pagpapaliwanag yung ginawa niya dito. Alam niyo po ba yung ginagawa ni Judah? It's a way of interceding. Nag-i-intercede siya, no? Nakikiusap siya. Kung sa ating panahon ngayon, tayo ay nananalangin sa Panginoon. Si Jesus Christ, siya yung nananalangin para sa atin, sa Ama. Kung tayo nagkakasala, si Jesus nandyan para ipanalangin tayo sa Ama, na patawarin tayo sa ating mga kasalan. Ganun po yung ginagawa dito ni Judah para kay Benjamin. At dito po makikita din natin the way na magsalita po si Judah, na hindi niyo pa rin nakakalimutan si Joseph. Though sinasabi niyang patay na yung kapatid ni Benjamin, still hindi nawawala sa kanyang detalye, no? Yung pagsasabi na si Joseph ay patay na, no? So dito po makikita talaga natin na buhay pa rin sa kanyang alaala, buhay sa kanyang puso yung kapatid na binenta nila. Okay?
Kaya sabi po sa verse 24, sabi dito, ang lahat ng ito ay sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaari siyang liluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Dito po makikita natin na parang naaalala ni Judah yung damdamin ni Jacob nung nalaman niyang patay na si Joseph. At ito yung pinakikita niya dito kay Joseph na pwedeng maramdaman ni Judah, no? Ni Jacob kapag nalaman niyang patay na si Benjamin. Ayan, so dito po sa verse 30, sabi dito, ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya'y mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ayan po, alam niyo ba, naggrabe yung plead, no, na ginagawa dito ni Judah. Para lang mahabag talaga ang gobernador na hindi niya alam na si Joseph pala. So yan, dito po makikita natin na na ididetalye ni Judah yung damdamin ng kanyang ama kasi alam niya kung ano yung naramdaman ng ama niya nung sinabi nilang patay na si Joseph nung panahon na ibinenta nila si Joseph sa mga Ismaelita. Pinakikita po dito ni Judah, no, yung labis na pagmamalasakit niya dun sa damdamin at magiging kalagayan ng kanyang tatay na hindi niya nagawa nung panahon ni Joseph. Yan, dito rin po talagang makikita natin, patunay po ito yung pagbabago ng puso ni Judah from being concernless, no? Wala siyang concern sa kanyang kapatid, sa pagiging super concerned na ngayon talaga grabe yung pagkikare niya sa kanyang. Sabi po sa verse 33, kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ang matinding dagok na darating sa aming ama kung iyon ang mangyayari. Dito po makikita natin si Judah, no, kung gaano katindi yung pagbabago niya. Handa niyang ibigay yung kanyang buhay for the sake of Benjamin. Yan. Dito makikita po talaga natin, no, na dati kung pagiging selfish, self-centered siya, ngayon makikita natin ang kanyang concern is sa kanyang tatay at sa kanyang kapatid na handa niyang ibigay yung buhay niya alang-alang sa kalayaan ni Benjamin at alang-alang sa tatay niya na dapat maiuwi si Benjamin para sa tatay niya. At masasabi po natin, ito yung totoong pagmamahal. Ito yung totoong pagbabago. Ito yung totoong pagtalikod sa dating pag-uugali. At kung titignan po natin, ano sa storying ito yung magtuturo sa atin sa karakter ni Jesus. Yung karakter po ni Jesus ay nakikita natin, nasasalamin natin sa buhay ni Judah, no? Sa halip na tayo yung maparusahan, sa halip na tayo yung mapako sa krus, binigay niya po yung buhay niya alang-alang po sa atin. Kung kaya't nakita po natin na angkin natin yung kapatawaran, na angkin natin yung kaligtasan kasi merong nagbuwis ng buhay at yun po ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman po mga kapatid, wag natin i-disregard, wag natin isawalang bahala yung mga pagtutuwid na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung nakakaranas tayo ng pagsubok, ng testing, kung nakakaranas po tayo ng kagaya ng nangyari sa mga kapatid po ni Jose, ito po ay patunay na tayo po ay sinusuri kung tayo ba talaga ay totoong nagbago, kung tayo po ba ay totoong may pananampalataya. Kaya naman po sana maging magandang aral sa atin yung buhay ng mga kapatid dito ni Jose, kung saan
nakaranas po sila ng matinding pagsubok kung saan na-reveal yung totoong pagbabago, yung totoong pagsisisi, no? At yung totoong pagmamahal na meron sila sa kanilang mga kapatid. Kaya po, sana po tayo ay natuto at napagpala. Muli, maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. God bless everyone.